What's up guys, we're here. So welcome to another car camping vlog, and this time mag-car camping tayo sa Campwell River Valley sa Tanay, Rizal or Daraitan, Rizal. So yun, day trip lang kami, hindi kami mag-overnight, and since trail yung papasok, bigyan ko lang kayo ng a little tips about off-roading. And yun, check din natin yung mga rigs ng kasama natin. So ano pa hinihintay natin? Tara na! Alright, so kitain na natin yung mga bago natin kasama na sila Rainer, Keith, Allen, at Alisa. Nakarating na kami sa aming meet-up place, which is Shell Poso. So sige na lang yung hintay namin. So habang nihintay, enjoy muna natin taho at saka yung magandang view dito. And a few minutes later, dumating na sila Kel. So napapansin ba kayong bago sa rig niya? Mamaya tignan natin ang mas malapitan. Pero ngayon, tara na! Hindi pa, hanggang doon lang ako sa may yung malapit sa Tanay Islands, yung Nature Venture lang. Uy! Sarap! Alright, so yun, nagkamali tayo ng nilikuan. Pero ang ganda ng spot dito. Mas pwede kayong so, ikot ulit kami. At eto na tayo sa exciting part. Alright, so paahon tayo sa maganda dito, low gear. So L4, tapos constant constant RPM lang, huwag nyo try i-spike, huwag nyo try upakan, basta constant lang para hindi kayo dumulas at hindi kayo ma-out of control. Kasi pag rin yung upakan, tapos tumalbog yung sakyan, mawawalan na kayo ng control, mawawalan kayo ng traction, so may hirap i-regain yan. So constant lang yan, tulad na yan, tamang pace lang, and then of course, maintain distance from the lead car or yung sakyan sa harap mo. And then yan, communicate with your convoy. And also, since medyo maraki dito, maganda kung mag-air down kayo. Pero tinamad kami mag-air down. Kaya yan, tuloy-tuloy namin dito. Gitna lang. Okay, gitna lang dito. Tabi-tabi. Kapag yun pala, since yung mga modern na 4x4 na sasakyan, meron siyang traction control. Kapag sa traction control, wag mong, for example, nawalan ka ng kapit, umiikot na isang gulong mo. Wag mong bitawan or wag mong i-depress yung accelerator.
So hayaan mo lang siya, tapakan mo lang, continue mo lang yung tapak kasi madedetect ni computer na dumudulas ka at doon sisipa yung traction control. Kasi kung binitawan mo yun habang nag-wheel spin siya, hindi sasabihin ng computer na okay, hindi mo na ako kailangan, hindi na ako mag-engage. So hindi na mag-engage yung traction control. So ganun mag-drive ng modern na 4-wheel drive, yung may mga traction control. Alright, so nakikita nyo, pababa tayo. Ayan. So sa ganito, kung ano kayo, sa manual, stick nyo lang sa low gear, like first or second gear. Tulad niya, ito sa Hilux, pwede natin siyang iset yung ceiling gear niya into 1 or 2. So 1 lang para sa lalo lang ang brake. Okay, pwede nyo gawin kung meron kayong downhill assist control. Ito naka 4-wheel drive, pindutin nyo yung DAC. Siya, bahala na siya. Ito yung pa ako, siya na bahala. Pero of course, lagay nyo pa rin yung paa nyo sa brake para kung sakaling lumulas, at least may control pa rin kayo. Siyempre, di kayo gumamit ng DAC, yan, mabagal lang siya. Yung computer na bahalang bumaba para sa sakyan niya. Pero mabagalan naman. Ayun, yun lang technique pag pababa. Tapos kapag nag-i-slide kayo, for example, wala kayong traction, nag-brake kayo tapos nag-slide kayo, mag-steer kayo dun sa direction ng slide para ma-regain nyo yung control. Ayun lang, yun lang yung mga naalala kong tips na may share ko sa inyo pag downhill lang. And then yun, pwede nyo rin stick sa ano pala, low gear, no, L4 para mabagal lang din yung pagbaba. This is 4x4 Off-Road Learning Center. Dito, si Renin din nagkukuha dyan eh. Punta naman sa Inka. Welcome to Paradise, guys. Alright, so nakarating na kami ng Campwell. So dito kami sa Riverside. So ito yung sa baba. Yung nasa taas, andun. So, yan. Picture taking muna and then set up right after.
Thank you. Alright, so tapos lang namin kumain and maghuhugas na kami. So, good opportunity na rin para ipakita ko sa inyo yung campsite, ano. Alright, so ito yung Riverside Camping Ground nila, ano. So, dito kami nag-set up ngayon kasi maganda yung view dito. Makita niyo yung bundok dyan, doon kami bumaba kanina, tapos dito kami dumaan. Ito yung ilog, syempre pwede yung paliguan, pero bantayan nyo na lang yung mga bata nyo, yung maliliit kasi medyo malakas na yung agos doon sa bandang dulo, no. Pero yan, ito mababaw lang yung part na yan. So yan, pwede rin mag bonfire. So may free din na buko. So yan yung binigay nila kuya kanina. And yun, mahangin dito. Yun lang, wala lang puno dito. So kailangan talaga may mga awning kayo or tent. And then yan, ito na yung Riverside. So may bundok dito sa gilid. Tapos yun, akitin natin yung mismong camping ground, ano. Alright, so doon kami setup. So nandito na yung magdanan, packet nung actual campsite, ano. I believe yan na yung mga CR and what not. So yeah, ito yung mga toilets. Silipin lang natin. Yan. So elevated siya. May bidet, may ilaw, may shower, may lababo. Yan. I'm not sure kung anong purpose na. But yan. Yan yung mga toilets. Tapos yun pala yung lababo. Meron din hugasan dito. Wala nga lang siyang table sa gilid para pwede mong patungan ng gamit. But yan. Hugasan mo, may scenic view. Oo. Diba? Tapos ito na yung view mula dito sa taas. Yan yung Riverside. Yun pa pala, may isa pang lababo dun. Tsaka yung mga tables dito. So yun, nakapag-hugas na kami. So may mga lababo naman na may patungan tulad niyan. Tapos ito yung parang alfresco area nila, common area. And then river, yung may mga nag-camping din doon. So nakamamat na rooftop tent. And then ito pa yung isang pababa dun sa Riverside, ano. And then ito yung area, isa pang camping ground dito. So yun, ikutin natin sa taas, tignan din natin kung ano meron dun, ano. Alright. So yun yung pababa na to, medyo matarik. Pero may graba naman dito. So pwede rin dito. Pwede rin dito. Ikaw bahala kung saan mo gusto. Tapos, ano ba to? Shower ba to? Oh, may toilet din. So yung maputik dito. Oh yun. Toilet. Isa pang toilet doon. Shower din doon. Alam ko shower din to eh. And then itong pataas na to, mukhang basketball court to dati, ah. Yan. So yung entrance kanina, doon tayo galing kanina. Yung may kalsada dyan, tapos ito yung mga papasok dito. Yan. Tapos ito, dito sila kuya kung may kailangan kayo. Akit lang kayo dito, ano. So yan, isang shower ba yun? Mukhang shower din yan. Tapos isa din dun sa kabila, ano. Yan. Ito, isa pang camping spot. Kaya din dun. Tapos ito yung kanina. Tapos yun. Dito mga kailangan talaga 4x4. Kasi tingnan mo putik ko pag umuulan. Nahirapan ng 4x2. So ito yung nandito sa taas. That's
pretty much it dito sa taas. Balik na tayo sa ating camp. Alright, so after ng siesta natin, bago tayo maligo sa ilog, ikutan muna natin yung mga setup ng mga kasama natin. So umpisa natin kay Boss Kel, ano? Bagong ligo tayo sa Campwell. Aha. Let's go. So yan, unang tingin nyo, alamin nyo muna kung ano nagbago. Okay, kung hindi nyo ma-point out, po-point out sa atin ni Boss Kel kung yung mga pinalit niya sa kanyang Pro 4X, no? Kay Aurora, no? Alright. So, 3 major things ang pinalitan natin. Lapitan natin. Sige. Siyempre, unang-una sa lahat, nagpalit tayo ng steel bumper. Steel kasi bumper. medyo mabigat yung hammer. Aha. So, sa mga nakagamit na ng hammer, feedbackan nyo kami ni WhatsApp kung ano yung, in terms of weight, no? Nabibigatan ba kayo or what? Pero kami nabibigatan kami, Profender yung gamit ko dati. So, pinalitan natin ng MCC. Front and rear yan. Mamaya punta natin yung rear, no? Front and rear na aluminum bumper. So yung hammer last time is steel. Hindi siya aluminum. Kaya steel, okay, so yeah. mabigat. So, couple of features, no? Siyempre, nakita niyo yung LED na parang strip, ano ba tawag dito? Running daylight, Running DRL. daylight, so DRN. No? Aha. And as you can see, meron din siyang meron na siyang winch na Yung pang-lock. Yung access. Access, no? Yes. So dalawa yan, depende kung nasa ni winch mo. Yun, no? So dito lang. Papasok mo lang yung control mo dyan, kung manual, kung wired. Kung wireless, walang problema. And then, to access the winch, sa feature ng MCC, Ayun, yun no? lang. Tago. Yun. Tago ang winch. Tago lang, no? So yan, atake mo lang and then you're good to go. Mhm. Pwede ka na mag-recover. And then, secondly, mamaya balikan natin yung Sige. yung gulong. So ngayon, naka-fuel tayo na 17s na. Dati kasi 17s, naka-20s tayo 20s. Aha. So, mas pogi yun, definitely. Pero kung magti-trail tayo, like medium to hard trail, Oh, mas malaki yung goma, much better. much better, yeah. Much Mas better. malaki yung sidewall, ano? Mas malaki yung sidewall, Aha. mas makapal yung sidewall, etc. Pero nagpalit din tayo ng Gulong. goma, gulong. So from Nito to Cooper Evolution MT. Tatry lang natin siya, no? So anong pinagkaiba ng STT Pro? Mas mataas ba yun or mas mataas Mas to? mataas tong Mas Evo. mataas to, yun. Mas mataas tong Evo. So MT rin siya. So far, nagamit namin sa trail with Jack. Aha. Check nyo yun, guys. Nakatagal naman. Check Nakatagal nyo yan. naman kahit pa paano. Pero hindi lang namin natapos sa rereso baka namin yun. But so far, so good. So good. So good. And Makapit, makapit. Makapit and mas magaang siya kaysa sa Nito. Pero in terms of, I think, hindi ko pa ma-compare. Hindi ko pa ma-compare. Siguro, give me siguro 3-6 months pa. No, para ma-feel ko talaga. Pero Cooper, so far so good. So good, yeah. And then, third major upgrade, or hindi ko masabing upgrade pero switch, no, swap. Oo. Na-try lang natin ay yung OME Oldman Emo Nitro Charger. Ayan, Yan. Nitro Charger. So ito yung entry level ni OME, no? Yes. Aha. So, kanina pinag-usapan namin ni Josh, ni WhatsApp, ano ba yung difference? Profender, definitely comfort level, top notch. I mean, isa siguro sa mga brand, even si Jack nare-recommend yun eh. Oo. Kung gusto mo talaga ng comfort, no? Siyempre, aside from Olins, aside from BP51. BP51, isa yung Profenders na nare-recommend niya rin. Aha. Of course, Oldman Emo, Nitro Charger. The reason siguro ako nagpalit, gusto ko lang i-try. So lahat to, trial and error, gano'n naman talaga pag nag-off-roading usually, ka.
So, Kung tatry mo. hanapin mo talaga yung sweet spot kung ano Sweet yung spot, magandang sweet spot. pyesa para sa So, rig. so far, pag-usapan namin ni Josh, balance siya. Balance, for yeah. me, no? Hindi ganun ka-stiff kapag on-road, Hindi rin pag ganun. off-road, hindi ganun ka-bouncy. Aha. Talagang it gives you the performance that you actually need, no? Walang sobra, walang kulang. So, nasa gitna. Ganun ko Gitna. siya i-describe. Yeah. And then last but not the least, yung rear. Yung rear, bumpers, aluminum na rin. At may kasamang Toe ball. toe ball. At meron ditong rated na So dito mo pwede lagay yung mga pwede shackles rin. mo. Shackles, pwede yan. Bow shackles. Ayun. And then ilaw. Siyempre. And then the sensors are here. Ayun. And again, napakagaang. At may step bar na siya. Step bar na mahaba. Sobrang gaang. Pag pinalo mo, parang kala mo mag-UP pero, Pero hindi. hindi. Makapal talaga siya. Grabe, makapal talaga Ayan. siya. So, sobrang impress yan. Ang ganda niyan. Napakaganda. And gusto ko lang i-shout out hard race na pan hard race. Ayun, yung kulay blue. So, papalit kayo ng pan hard. Hard race yung pinaka-okay. So, kanina mo pinagawa yung mga upgrades mo ngayon kay Aurora? Kay Arsenal. Arsenal. So binigyan tayo ng napakabait ng bossing natin doon, binigyan tayo ng napaka-sweet na pricing, ganyan. I would say, no. And then yung iba, halo-halo na eh. East Coast PH, syempre, Bosrael, Gorilla Garage, no, hindi Gorilla Outdoors, Gorilla Garage para dun sa hard race. And then iba-iba na gumawa. But mostly siya sa Arsenal. So, yun. Yun lang. Yun yung mga updates natin. So yun yung major update kay Aurora, no? So from 20s to 17s, then of course change ng gulong and then yung suspension at saka yung bumpers niya, front and rear, no? So yun yung in-update ni Gil. So more off-road oriented na yung ginawa ni Gil dito. Tama. Off-road lighter but alam mo yun, the performance is still there, no? Same. Gusto pa rin natin na monster pa rin siya pagdating sa off-road. Alright. Yan natin kung yung height, titignan ko kung matakasan ko pa siya, pero okay naman. Ito mo kasi tumalbog dun sa ano. Oo. Sira yung hindi naman nasira, pero that's the purpose Yung of purpose ng UBP eh. That's the purpose of UBB, pero tingnan natin kung ano pa maging adjustment sa height. 4 inches na dito na kasi tayo, pero kasi yung UBP niya medyo mababa. Tingin ko. Oo. So tingnan natin kung ano patataasan pa. Kung hindi, then that's Yun it, na, no? yeah, that's it. Magasaan na lang yun. So, text Upakan Josh na lang. Papi, Yun. So panoorin nyo na lang yung vlog niya nung Lumutan Trail para makita nyo kung ganong ka-extreme yung Yes. tinaak nila. Tsaka kinaya naman nung gulong tsaka nung setup ni Kel. Of course, syempre, kayo what's up, subscribe. Ayan. Thank you. Share, ganyan. So yun, thank you Bye-bye. boss guys sa pagpapakita sa update kay Aurora. So punta naman natin yung mga kasama natin doon. Ano. What's up mga sir? Interviewin lang kita ng saglit. So nag-offroad tayo kanina, nag-trail tayo. Kamusta ang bagong GRS e-offroad? Okay siya kasi it's Are you medyo lifted eh. I think an inch, 20 mm. Oh, mas mataas siya compared sa ano yun. Mataas siya. And napansin ko hindi naman talaga siya nasabi kahit napapabilis ako eh. Aha. Tinatamad ako mag-brake, naka 4 high lang ako. Wala namang sumabit. Nung yung nag-articulate siya, I feel Sobrang na mas stable siya. flexy. Oo. Mas yung flex, I would say mas maganda kasi mas ano yung Yeah. overall happy ako. Happy. In terms of traction, wala ka naman naging issue like hindi ka dumudulas with the stock setup nung GRS. Hindi naman dumulas pero sa tingin ko yun ang kailangan nyo i-upgrade. Upgrade, Pag nag-gears kayo. Kasi itong tire na to, hindi siya for off-roading talaga eh. Hindi siya yung ganun ka-aggressive na all-terrain tires. So Ano? baka dito pag mabato, madali kayo ng bato, magka-aberya kayo sa goma. So goma, maganda rin pagtat. Pero pag nagsisimula kayo overlanding, unahin nyo na yung mga Owning, yung mga shelter nyo. No? Mga shelter, Ano magpapadali sa camping nyo. yung makakapagpadali sa buhay nyo sa Yeah. camping. Power station, isa pa yun. Lastly, in terms of comfort, ano masasabi mo sa GRS? Kasi na-try mo na siya on-road and off-road. What's your thoughts or impression on the suspension ng Hilux GRS? It has improved pero you can tell Hilux pa rin siya. Aha. Pa rin yung tagtag. Nandun pa rin. Katagtag pa rin siya, katagtag. Mhm. So overall yung look, happy ako. Yung ride niya comparing sa Revo, Conquest, similar. Almost the same. Alright. Almost the same. So yun, thank you bro Rainer sa pagbibigay ng thoughts mo on the Hilux GRS. Kasi hindi pa namin natatry yan ng off-road. Hihirap pa lang kami kay Toyota. Toyota baka naman.
Ayan. Alright, sige bro. Thank you, Josh. Thank you. Maligo na lang tayo mamaya. Ikutan ko muna ng isa, kapitbahay natin dito. Yo bro, since nag-trail tayo kanina, anong masasabi mo sa Trailblazer? Is it okay ba na pan-trail? Like, maganda ba siyang gawing project? Okay siya pang trail. Aha. And then, Kung project ano siya, pang off-road. oo. Kayang-kaya naman. Kayang-kaya naman, ano? Hindi naman siya yung tipong parang kulelat sa Ay, mga hindi. 4x4, ano? Nakakasabay pa rin. Nakakasabay naman. So, kanina ba may napansin ka bang kulang sa rig mo? Like, ano yung sa tingin mo yung mga pwedeng i-improve and whatnot? Yung suspension siguro. Suspension. Tsaka yung mags. Mags. Kasi masyadong malaki. Aha. So, ano ba yung mags na nakakabit ngayon sa'yo? Black Rhino. Black Rhino. Tapos yung gulong mo, Arrivo Terramax. all-terrain yun. Altero. All-terrain. So yun guys, kinakaya ng all-terrain naman dito kasi kaming tatlo, tsaka yung Hilux ko si Hyro, naka all-terrain tire siya. So kinaya naman yung ganong klaseng putek, ano. So, yun, ano ba yung mga plans mo dito? Ano muna? Suspension. Suspension Tsaka talaga, at saka awning. Anong balak mo awning? Yung ni-request ko. Darche? Ayos yan, mga team Darche tayo dito. Yan. So, yan yung Trailblazer ni bro, ano. So, dinala ko siya doon sa Imus Chocolate Hills. Maganda rin naman yung flex ng suspension, yung likod. And kayang-kaya namang maipagsaba. Ayan. So, hindi porke Trailblazer, hindi siya magandang pang 4x4. Okay na okay siya actually. Ayan. So, nadala na siya sa Hayatus. Ano pa ba yung ibang lugar, bro? Mapanwepe Lake. Mapanwepe Lake. Ayun, di ba recently lang yun? Oo. Yun. So, yun. Na-enjoy ni bro yung pag-offroad niya. Nababaliw na sa owning. Bili ka na, bro. Alright, sige. Thank you, bro. Thank you. Alright, so yan yung mga rigs na kasama natin ngayong araw dito sa Campwell River Valley, ano. So, and bigyan ko lang kayo ng konting update dito kay Hyro. So, basically ang ginawa ko pa lang so far is updated na yung kanyang hardware sa recovery bracket mount. Ayan, bakit hindi and ayun, matagal ko pa lang hindi ginagawa to, ano. So, yun, meron tayong tawag dito awning, Darche Eclipse 2.5 by 2.5 meters. Naka-mount siya sa Rhino Rack crossbars. So naka-clamp lang yan, no drill crossbars yan. And then nagpagawa tayo ng custom bracket para sa recovery board. Kasi yung nabibili kay SR Performance, mukhang feeling ko hindi rin sasakto dito sa crossbar, kaya nagpagawa na lang ako ng custom, ano. Then yun nga, sabi ko kanina, pinalitan ko yung hardware, yung mga bolts para kami na lang yung gagamitin pantanggal ng board pag kailangan gamitin yung recovery board, ano. And walang updates dito sa harap, same tires pa rin, Falken Walpic 83W. Ito yung isang update dito sa likod, kung nakita nyo sa previous vlogs, pero kung hindi pa, bago pa lang kayo nanonood, ito pa yung isa, yung ating ARB Raw Summit ARB Raw Rear Summit Bar. So, pwede ka maglagay ng recovery hitch dito, kaya yung tow ball kung may itutow ka, tapos yung recovery hitch kung meron tayong i-recover. Ito yung picture ng recovery hitch. And then of course, yun, makapal to. Nakalimutan ko na yung specs, pero panoorin nyo na lang yung vlog ko about this upgrade para malaman yung specs. Pero makapal yan. 60mm yung overall diameter nito, tapos 2.6 ata yung kapal nung bakal, tapos ito 1.6 yung diffuser. So yan lang yung mga update kay Hyro. Next upgrade, siguro lift, kasi si JL nagpa-lift na yung Tough Dog. Alright, so yeah, maligo na tayo sa ilog. Sobrang lamig. Alright guys, so that's pretty much it for this camp and trail vlog here at Campwell River Valley sa Daraitan, Rizal. So after namin mag-pack up, a little off-road action, and then sinadya talaga naming abutin ng dilim para masabi namin na nag-night trail kami sa gabi.
So yeah, that's pretty much it. Yung campsite medyo rawish siya. So talagang close to nature ka. And kung off-road enthusiast ka, may enjoy mo talaga yung papunta ng campsite kasi yun nga, thrill siya. So that's pretty much it guys. I hope you enjoyed watching and see you on the next vlog.